Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito pong Unicode Pastor Romeo Olaso ng Fronteros Evangelical Church. Alam niyo po, lahat ng tao tinatawag ng Lord. Tinatawag niya tayo. No, kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon, bakit ba gusto ng Lord na tawagin tayo? Bakit hindi yung pusa? Bakit hindi yung aso? Bakit tayong tao ang tinatawag niya? Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa Lord na tumatawag sa atin para mas maintindihan, maunawaan natin kung bakit ba niya tayo tinatawag. Tayo pumikit, tayo malalangin. Panginoon, sa gabing ito, umaasa po kami sa tulong ng inyong Espiritu Santo, ipapaunawa, ipapaintindi niyo po sa amin ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na meron kaming pagkakataong kagaya nito. At salamat, Panginoon, para makita namin ng maliwanag. Bakit nga ba tinatawag mo pa kami? Makapangyarihan Diyos ka naman, nasa iyo na lahat, pero tinatawag mo pa rin ang kagaya naming mortal na tao. Meron ka gustong sabihin. Kaya kung ano man ito, Panginoon, hayaan niyo na maging maliwanag sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po sa Kawikaan 8:4, kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. So wala exempted po dito. Base po dito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat daw tayo, ako, ikaw, o ikaw, lahat po tayo na nakikinig sa mga oras na ito, tinatawag tayo ng Lord. No? Pero ang tanong, bakit ba tayo tinatawag ng Lord? Bakit tayo na isang mortal, tinatawag tayo ng Diyos? Unang-una, para turuan tayo ng karunungan. Kawikaan 8:5. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay bukas. Ibig sabihin, base dito sa sinasabi ng salita ng Diyos, kulang na kulang daw ang ating kaalaman. No, kulang. Kaya kailangan natin ng karunungan na galing sa ating Diyos. Kaya sabi rito, ini-encourage tayo. No, ano sabi? Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. Ibig sabihin, napakahalaga kay Lord na matutunan natin yung kanyang mga salita. No? Gustong-gusto ng Lord. Kaya nga, doon pa lang sa lumang tipan, sabi sa Deuteronomy 30:12, tipunin ninyong lahat ang mga lalaki, babae, bata, pati ang mga dayuhang kasama ninyo upang marinig nila ang kautosang ito. So, ibig sabihin, meron talagang pangangaral ng salita ng Diyos. At gusto ng Lord, lahat ng tao, as in lahat, no, lalaki, babae, bata, even yung mga hindi kababayan ng Israel, gusto ng Panginoon makarinig ng kanyang mga salita. Bakit? Sa ganoon, matututo silang matakot sa Diyos ninyong si Yahweh at sumunod sa kanyang mga utos. Totoo po ito. Paano mong susundin ang isang bagay na hindi mo nalalaman at hindi mo narinig at hindi mo inaintindi at hindi mo naiintindihan? No? Gusto ng Lord matuto tayo sa kanyang kautusan. Kaya pala, ang gusto ng Diyos, araw at gabi, sabi doon sa Joshua 1:8, araw at gabi mag-aral tayo, lumapit tayo sa ating Panginoon. Kasi gusto ng Lord, makita natin yung mga bagay na hindi natin alam. Baka mamaya may mga ginagawa tayong bagay na hindi pala gusto ng Diyos. Baka mamaya meron tayong practice na hindi natin alam, ayaw ng Diyos na ginagawa natin. Baka mamaya meron tayong ugali na ayaw ng Diyos. Isa na dyan, number 1 po. Gusto ko pong palagi kakapitalize ko po ito. Yung respeto natin sa magulang natin. Gustong-gusto ng Lord, ito ang unang-unang dapat natin gawin. Kung meron man dito sa mundong ito, maliban kay Lord, na dapat mahalin natin, walang alinlangan ang ating mga magulang. Sila yung unang-una na dapat nating mahalin. No? Kasi ito yung utos ng Diyos na may kalakip na pagpapala. Na kapag sinunod mo ito, binigyan mo ng honor o respeto ang iyong mga magulang,
gaganda at hahaba ang iyong buhay. Hindi ba karunungan yan? Yeah? Hindi ba karunungan yan na lahat ng tao gusto magkaroon ng mahabang buhay? Gusto ng tao magkaroon ng maayos na buhay. Mangyayari lang ito kung susundin natin ang sinasabi ng salita. Magpaturo tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sumunod, bakit? Bakit tayo tinatawag ng Lord? Para malaman daw po natin ang katotohanan. Para makita natin ang katotohanan. Kawikaan 8:6 and 9. Salita ko ay pakinggan, sapag ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ang salitang magaganda. So again, sinasabi ng salita ng Diyos, pakinggan daw nating mabuti ang salita dahil ito'y nagbubukal ng magaganda. So, ibig sabihin pala, pag ito binubukal natin, ginagamit natin yung bibig natin sa walang kapararakan, mapapahamak tayo. So, dapat, ang sinasabi natin ay puro mga magaganda, no? At mahalaga. Ano yun? Verse 7, pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako'y masusuklab sa lahat ng sinungaling. So, ibig sabihin, dapat lalabas doon sa ating mga labi, bumukal sa ating bibig, ay yung mga katotohanan. No? Yung mga katotohanan. Ayaw ng Lord na tayo ay magsasabi ng kasinungalingan. So gusto ng Diyos, hamuhay tayo sa katotohanan. Verse 8, itong sasabihin ko ay pawang matuwid, lahat ay totoo, wala akong pinipilipit. Verse 9, ito ay maliwanag sa Kanya na may unawa. At sa marurunong, ito'y pawang tama. Gusto ng Lord, malaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan ay mismo sa kanyang mga salita. So, paano natin malalaman yung katotohanan? Mismo, basahin natin ang kanyang sinasabi. Pangalawang Timoteo 3:6-17. Ang lahat ng kasulatan, referring sa Bible, ay kinasihan ng Diyos. So, dahil kinasihan ito ng Diyos, magagamit natin ito. At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. So, ibig sabihin, pag nag-aaral pala tayo ng salita ng Diyos, binibigyan natin ng importansya ito, nabubuksan ang ating isipan sa katotohanan. No? At maituturo natin ito sa ibang tao, sa pagsaway sa kamalian. So, kapag merong mali, ano ang magiging basihan natin? Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ito yung pamantayan natin ng tama at mali sa pagtutuwid ng likong gawain. Again, pag may nakita tayo na hindi tama, ang magiging basehan natin walang iba kundi salita ng Diyos. Kaya lahat ng pag-uusapan natin, lahat ng ipapangaral natin, palagi kukunin natin sa salita ng ating Panginoon. At sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang matuwid na pamumuhay, hindi ito makukuha, tatambay ka sa kanto, makikipagkwentuhan ka sa kanto, hindi. Again, makikita natin ito sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya nga again, palagi ang sentro ng ginagawa nating pag-aaral ay puro nang gagaling sa salita ng Diyos. Bakit? Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos, kung itinuturing mo lingkod ka ng Diyos o alagad ka ng Diyos, ito dapat. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Wala po tayong pagbabasihan ng pagiging tama at sa katotohanan, kundi ang salita ng Diyos. So kapag magdi-decide tayo, manalangin tayo, tanungin natin sa Diyos, Lord, itong magiging desisyon ko, tama ba ito? Si Lord, dadalhin tayo sa tama. Kaya nga again, palagi nating in-encourage ang bawat isa, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, lumapit kay Lord, dahil ito yung tanging paraan para matuklasan natin, malaman natin yung katotohanan, kung paano tayo mamumuhay, paano tayo mabubuhay sa katotohanan at sa pamantayan ng Diyos. Sumunod, pangatlo, bakit tayo tinatawag ng Lord? Para dalhin tayo sa tamang pagsunod at paggalang.
Kawikaan 8:12-13. Ako'y nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang salita ng Diyos, no? Nagsasalita siya mismo, nagbibigay ito ng talas ng kaisipan. Kaya nga magugulat ka eh. May mga taong gustong gumawa sa atin ng hindi maganda, nagkakaroon tayo ng discernment. Pinaparamdam ng Lord sa atin, pinapakita sa atin, anak, mali yan. Tignan mo yung sinasabi ng salita Diyos. Ibabalik ng Diyos yan. Kaya nga kapag itong ating isipan ay punong-puno ng salita ng Diyos, magugulat ka, hindi tayo basta-basta nadadala doon sa mga mali na kaisipan. Ako'y nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Tingnan niyo po, pag wala tayong hinahon, madali tayong magalit. Nawawala tayo sa wisyo kung minsan nakakapagsalita tayo ng hindi tama. Pero ito, sabi yung salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng hinahon at karunungan. Ano pa? Verse 13, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Again, yung sabi? Yung paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Kaya lang, saan mo kukunin yung tamang paggalang at pagsunod kay Lord? Again, walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Wala tayong ibang pagkukuhanan ng hinakarunungan, paggalang, pagsunod kay Yahweh. Naglalayo sa kasamaan. Ako'y namumuhay sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Again, gusto ng Diyos ang kanyang salita, bigyan natin ng importansya. Tinatawag tayo ng Lord para magkaroon tayo ng tamang direksyon. Dalhin tayo sa tamang pagsunod at paggalang. Hindi natin marerespeto. Hindi tayo makakasunod sa isang Diyos na hindi natin kilala. At paano natin siya makikilala? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Inihahayag niya ang kanyang sarili. Dahil gusto ng Lord ang pinakamaganda at pinaka-the best para sa atin. Kawikaan 1:7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So, yung paggalang at pagsunod daw sa ating Panginoon, pinagsisimulan ng karunungan. Bakit? Kagaya ng pinag-aralan natin, binasa natin, na kapag na kay Lord ka, i-guide tayo ng Lord sa tama. At kapag ginawa natin ito, binigyan natin ng paggalang at pagsunod ng kanyang mga salita, hindi po pwede na hindi tayo magkaroon ng karunungan. Kaya kung minsan magugulat ka, nakapag-decide ka ng isang bagay na hindi mo sukat akalain, yung pala yung the best. At kung minsan, maraming mga tao nagkukonsulta sa atin. Dahil nakikita nila, kapag tayo nagsasalita, meron tayong maganda na may advice. Hindi nakikita kasi nila na hindi tayo basa-basa natataranta. Bakit? Alam natin, meron naman tayong pwedeng puntahan eh. Alam nila, meron tayong Diyos na dumidinig sa ating panalangin. Alam nila ng mga taong nasa paligid na tayo ay talagang lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi nakikita nila kung paano natin nire-respeto ang ating Diyos. Nakikita nila na meron tayong alam sa katotohanan at makikita nila na tayo ay merong karunungan na nagmumula sa ating Diyos. Kapatid, sa gabing ito, tingnan mo mabuti. Saan kalalagayan ka na ng yugto ng buhay? Tinatawag ka ni Lord. Pero ang tanong, nakikinig ka ba? Susunod ka ba sa Kanya? Ang karunungan ay nanggagaling kay Lord. No? Nanggagaling sa Kanya. Ang tamang pagsunod at paggalang sa Kanya ay nagiging daan para makita natin ang katotohanan. At ang katotohanan, dadalhin natin ito sa pagkakaroon ng mga magagandang bagay. No? At itong magiging daan para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan sa ating Diyos. Kapatid, ito ba'y gusto mo? Gusto mo ba na ikaw ay magkaroon ng totoo
na maayos na kaisipan na manatili sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa katotohanan. At salamat dahil sa gabing ito, nagkaroon tayo ng pagkakataon pag-aralan itong mga bagay na ito. Kapatid, kung sa tingin mo parang hindi mo nararanasan ito, gusto ng Diyos maranasan ito. At mangyayari lamang ito kung susundin natin ang sinasabi ng kanyang salita. Ang unang-unang gusto niya, i-commit natin ang ating buhay sa Kanya at tayo sumampalataya sa Kanya. At sa pamamagitan ng ating pagsampalataya at pagbibigay ng kukumit ng ating buhay sa Kanya, doon natin makikita kung ano ibig sabihin, kung bakit niya tayo tinatawag. Gusto niya ang pinakamaganda at pinaka-the best para sa atin. Kapatid, kung gusto mong maranasan itong mga bagay na ito, aanyayahan kita sa isang panalangin. Panalangin ng pagbibigay ng sarili, panalangin ng paghingi ng tawad sa ating Diyos. Kasi ang paghingi natin ng tawad kay Lord, magpapatunay ito na tayo ay nagpapasako at kinukumit natin ang ating sarili para sa Kanya. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, sa pagkakataong ito, gustong-gusto ng Lord na makita natin ang kahalagahan ng totoong pagtatalaga ng buhay natin sa Kanya. Gusto ng Lord tayo magkaroon ng karunungan at kaalaman ng gagaling sa Kanya. Sabihin natin, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, naririto po ako. Isang taong makasalanan. Isang tao na kailangan po ng iyong gabay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tinatawag mo po ako. At gusto niyo po turuan ako ng karunungan. Gusto po niyo malaman ko ang katotohanan. At dadalhin niyo ako sa tamang pagsunod at paggalang sa inyo. Kaya Lord, tinatanggap po kita. At ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, dahil ang mga karunungan na kailangan ko para makapamuhay ako ng may kaayusan at kabanalan sa iyong harapan ay patuloy mong sasabihin sa akin. Ako na lang po. Panginoon, narinig mo kung sino sa aking mga kapatid ang nakinig at naniwala sa katotohanan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ang magdadala sa amin at magbibigay ng liwanag sa amin sa tamang pagsunod at sa tama na kami ay makapamuhay sa katotohanan. Salamat sa karunungan na ipagkakaloob mo sa amin kagaya ng iyong pangako. Panghahawakan namin itong mga bagay na ito. At Lord, salamat po sa pribilehiyo na pwede mo kaming lumapit sa inyo sa mga oras na ito. Isang karunungan kaalaman na malaman namin na mayroong kagalingan kung kami lalapit sa inyo at kami dudulog sa inyo. Kapatid, sa mga oras ito, mayroong kang karamdaman. Ito yung pagkakataon, sabihin mo sa ating Panginoon. Ano man yung nararamdaman mo, physical na hindi maganda. Sige, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa ating Panginoon. O mayroong kang kakilala, mayroong karamdaman na maaaring di makapakinig pero pwede mo siyang itulog, ilapit sa ating Panginoon. Dahil ito isa sa mga katuruan, no? Karunungan na nanggagaling sa ating Diyos na malaman natin na mayroong kagalingan sa ating Diyos. Ito'y katotohanan base sa sinasabi ng kanyang salita. Sige, sabihin mo yung pangalan ng mga tao na iniisip ko na kailangan ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon, ikaw lang, tsaka siya makakaalam yan. O ikaw mismo, hilingin mo kagalingan. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Napakabuti mo po, Diyos. Salamat. Salamat. Tulungan niyo po ang bawat isa. Yes, Lord. Ang mga kapatid na may mga karamdaman, kayo po ang gagawa at kikilos. Emotionally, tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto kami magpatawad sa mga tao na kagawa ng mali sa amin o kami mismo
Baka hindi namin sinasadya na kapag bigay kami ng mga bagay na salita na hindi maganda o nakasakit sa aming kapwa, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-reveal sa amin para kung kailangan lumapit kami sa taong hindi namin sinasadya na saktan namin, masabi po namin, humingi kami ng tawad. Gayun na rin, maaaring sa aming kalagitnaan, sa pag-aaral nito, mayroon kang financial na pangangailangan, problema, si Lord, nagbibigay ng provision. Gusto ng Lord na makapamuhay tayo ng maayos. Dahil gagamitin niya tayo na channel of blessing. In Jesus' name. In Jesus' name. Gayun na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Ikaw po ang nakababatid, nakakaalam. Sa Asia, pinagmamalaki namin na kami ay ang nag-iisang bansa na Christian. Pinagmamalaki namin na kami Christian country. Maging totoo ito, Panginoon. Makalaya ang bansang Pilipinas sa pag-aalipin po ng idolatry o anumang mga bagay na labag sa inyong mga salita. Tulungan niyo po na makalaya po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang aming presidente. Patuloy bigyan niyo po siya ng karunungan at kaalaman. Magkaroon po siya ng banal na takot sa inyo para magawa po niya yung mga bagay ayon sa inyong salita. Maging aming Vice President, bigyan niyo po siya ng conviction. Kayo po magbigay ng liwanag sa kanya. Makita po niya yung katotohanan. Lord, sa lumang tipan, even yung mga tao na malayo po sa inyo, ikaw ay gumagawa ng paraan para magbukas at magkaroon po ng totoong pananampalataya sa iyo. Walang imposible sa aming bise na maging maliwanag. Bigyan niyo po sila ng mga advisor ng mga totoong may takot po sa inyo para lahat ng kailangang i-advise sa kanila ay tunay na manggagaling po sa inyong salita, yung karunungan na nanggagaling sa inyo. Ipagkaloob po ninyo, Panginoon. Pagkaloob po ninyo. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapulisan at sundalo na tunay na gampanan nila ang kanilang tungkulin para patuloy ang peace and order ng aming bansa ay maging maayos. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil kailangan po namin, Panginoon, ang tulong po niya at gabay po niya para magampanan po namin yung mga bagay na dapat po namin gampanan para sa inyong nakilang pangalan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, umaasa kami na ngayon pa lang, tininig mo na, mangyayari ang lahat ng aming kahilingan. Dahil ang lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romeo Lasso, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan o inquiry patungkol dito sa ating pinag-aralan, willing na willing po kami na dinggin, nakinggan ang inyong suggestion o inquiry dahil gusto po namin lahat tayo ay mamuhay sa katotohanan at makita natin na kailangan natin ng katotohanan. Salamat, Lord, dahil ikaw isang Diyos na hindi ka napapagod na kami pagpalain at ibigay ang pinaka-the best para sa amin. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Lasso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.